Mga taga-Roma Kapitulo 10. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalanggan sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan, ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Na para bang nais pababain si Kristo? Huwag mo ring sabihin, sino ang bebab sa kailaliman? Na para bang nais pabangunan si Kristo mula sa mga libingan? Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.